fields of conquest. Thy tents shall be our home through days of preparation. Thy grace has made us strong, and now, O King eternal, we lift our battle song. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Lead on, O King eternal, till sin's fierce war shall cease, and holiness shall whisper the sweet amen of peace. For not with swords loud clashing, nor roll of stirring drums, with deeds of love and mercy, the heavenly kingdom comes. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Lead on, O King eternal, we follow not with fears, for gladness breaks the morning. Where'er thy face appears, thy cross is lifted o'er us. We journey in its light, the crown awaits the conquest. Lead on, O God of might. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you alone. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan po sa 2 Samuel 1:17-27. At ito po ay nahahati sa dalawang parts or two parts. Yung una, yung verse 1, David hears of Saul's death. At ang pangalawang bahagi ay yung David's lament o nanangis, nalungkot si David for Saul and Jonathan. Pinapakita po dito sa verses po ito na binanggit ko, yung pong response of Saul's death
si David po ay sumulat ng isang awit ng panaghoy para kay Saul at Jonathan. Na in spite na si Saul po ay gustong patayin si David for many years. Si David po, hindi po siya nagsaya when he learned of Saul's death. He had every reason to hate Saul. Pero hindi niya po ginawa yun. Sa halip, pinili niya po to look at the good, yung mabuti kay Saul. Kung ano po yung ginawang mabuti ni Saul. At inignore niya yung mga panahon na ina-attack siya para patayin. At dito po siya nag-decide na sumulat ng isang awit or poem, no? At ina-express niya po rito yung kanyang labis na kalungkutan tungkol po sa pagkamatay ni Saul at ni ang kanyang anak na si Jonathan. At ito pong awit na to ay patuloy na dinescribe yung at or inilarawan yung magandang relasyon ng mag-ama na si Saul at si Jonathan nung habang sila ay nabubuhay. They were not separated in their death. Actually, dinescribe pa ni David ang kanilang pisikal na kakayahan at inihentulad ito sa isang mabilis na agila at malakas na leon. Si David po ay matagal nang tumatakas, lumalayo o nagtatago, tumatakas on the run kay Saul, no, for na mahabang panahon. Alam po natin na pinili ni Samuel na maging hari si David at nakita po ito ng tao na natural na mukhang siya ang magiging successor o ang papalit kay Saul. Kaya nga po, it would have been entirely natural o natural kay David na magsaya nung nalaman niya na namatay si Saul. Na imbis na matuwa si David sa pagkamatay ni Saul, siya ay nagluksa. Nagluksa siya sa isang tao na nais siyang patayin. At kinilala ni David si Saul as the Lord's anointed or the Lord's anointed one. At siya'y kumbinsido, si David ay kumbinsido na mali kung siya'y kakalabanin niya, si Saul. Sa ating panahon po ngayon, malamang maraming natutuwang mga tao sa pagbagsak ng isang leader or ng isang religious leader. Imbis na tayo'y mag-rejoice sa pagbagsak ng mga leaders na ito, we should mourn o malungkot because we know that they are called by the Lord for a role of leadership. Hindi po nagsasuggest na these leaders, religious leaders, are above criticism or makakataka sila sa disciplinary action or even legal consequences for their actions. Ngunit, kapag ito po yung nangyari sa mga leaders na kilala natin, we should mourn as David mourned. Kaya kailangan po natin ng lakas ng loob. It takes courage na isang tabi ang galit at puot at to respect the positive
of someone who has deeply hurt us, kailangan po natin ng Holy Spirit for us to tanggalin ang poot, tanggalin ang galit, just like what David did. He mourned doon sa pagkamatay ni Saul. Tayo po'y manalangin. Panginoon, may mga leaders or individuals na nagdadala ng iyong mabuting balita, na nahulog sa kasalanan, pinagkanulo ang pagtawag sa kanila bilang mga manggagawa ng Diyos. Tulungan niyo po kami ipanalangin. Tulungan niyo po kami ipanalangin sila. Because we know that they are anointed by you. And they are called by the Lord for a role of leadership. In Jesus' name, amen. Magandang umaga po.